Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ato ang katawan sa Mongan Sur o atong katawan sa siyudad sa Pagadian, maing buntag, Domingo na usab karon. Anihan na punta sa ato ang tulumanon nga pagkasayod sa Alindahaw o kami karon maghatod na pud kaninyo og labas nga mga hiskutanan, labi na sa nagkalanlain nga mga isyu nga giatubang sa atong siyudad sa Pagadian, apil na pud sa daghan nga mga issues nga giatubang sa atong mga kalungsuran diri sa atong lalawigan. Karong buntaga, karong Dominguha, kini ang inyohang ubos nga alagad sa Atty. Escalante nga makiguban kaninyo sulod sa 2 ka oras. Hinaot unta nga dili ninyo ibalhin ang dial sa inyong mga radyo ug aron makakuha pa kita, makakutlo kita og daghan nga mga impormasyon nga adunay kalabutan sa nagkanalain nga mga issues nga atong giatubang dinhi sa tuwang lugar ug makatabang kanato paghimog mga desisyon ug mga panglantaw kabahin na ning mga isyu ha. Ang ako ang kauban ining mga programa nga si Maymay Hongko wala karong Domingo ha tungod kay adunay mga daghan nga mga importante nga mga butang nga giatubang karong adlaw. Apan nato ang gituhuan nga karong sunod Domingo ani Asya makig-uban nato pagbalik para nga ato na pong hisgutan, tantaro na ito pag-hisgot ang nagkalain-lain nga mga issues nga mutumaw nining musunod nga mga semana. Malipayan kita karon mga kaigsunan, atong mga kaigsunan na minaw das radyo, ato ang mga nagkadaghan nga mga tumatanaway sa TV, nga bisita na to karon ang mga bigatin nga mga opisyalis sa tuwang siyudad sa Pagadian o ato yung gituyo nga mutambong sila nining atong panaghisgot sa pagkakaroon tungod kay adunay bagong mga issues nga tingali nahikurat ang ato ang katawhan, tingali nakahatag og dako nga curiosity nga to sa tawang katawhan kung unsa kaha ang ilahang baruganan or dili baka panglantaw nini nga nagkalain-lain nga mga issues. Gawas pud niini pod ato ang namatikdan nga ang siyudad sa Pagadian ug ang tibuok lalawigan nakasinati karon og kusog dagko nga mga pag-ulan. Og tingali ato ang mapangutana nga ato ang mga bisita sa pagkakaron kung unsa ba ang mga pagpangandam nga gihimo sa ato ang kagamahanan sa siyudad para nga mamahimong luwas, para nga mamahimong siguro ang kinabuhi o propriedad sa tanan atong mga katawhan dinhi sa ato ang lugar. Bisita nato karong buntaga mga kaigsuonan ug mapasigarbuho nato nga ato ang gidapit no. Ang ato karon nga syudad, ato ang mayor sa syudad sa Pagadian, bag-o lang napili, bag-o lang ning lingkod ug karon magsugod o nagsugod na sa iyahang pirmirong termino isip mayor sa siyudad sa Pagadian ang dugay nang gipaabot sa katawhan sa siyudad sa Pagadian ato ang sugaton si Mayor Tata Pulmones. Good morning, Mayor. Maayong buntag, attorney, maayong sambuntag sa tong sukin ti paminaw sa programang Pakisayod sa Alindahaw. Kauban po nato karong buntaga mga kaigsunan ang ato pong presiding officer sa ato ang Sangguniang panglungsod dinhi sa siyudad sa Pagadian. Dako-dako og miagi og dako-dako gyud nga kontrobersya no. Ayha napili ang ato karon nga presiding officer isip vice mayor sa tuwang siyudad. Malipayan kita kaysa makaduhang higayon makauban na po nato siya dinhi sa pagkasayod sa Alindahaw para maghatag po natong kasayuran kung unsa na ang mga lakaw, kung unsa na ang mga kalambuan nga karon plano nga ihatod sa tuwang Sangguniang panglungsod sa tuwang katawhan dinhi sa Pagadian. Ato ang bisita karong buntaga si Vice Mayor Divina Grace Yu. Maayong buntag na, ma'am. Maayong buntag, attorney, o maayong buntag usab Sir Mayor Pulmones, o sa atong mga suking tigpaminaw sa radio o mga viewers sa TV. Okay, maayong adlaw. Daghang salamat, Vice. Ang ikatulo po na itong bisita dili na bag-o sa Pakisayod sa Alindahaw. Sa iyahang kataas, sa iyahang track record is public servant o public official. Pirmi na to siyang madungog sa tong radyo, pirmi na to nga makita din sa tuwang TV ug doon nagi katakos nga maghatag siyang opinion, kasaligan nga opinion kabahin sa nagkalain-lain nga mga issues nga giatubang nato dis tong lalawigan ng syudad. Agawas po niini ato na siyang natistingan sa diha nga ning lingkod siya isip board member sa tulo ka termino diha sa tuang Sangguniang panlalawigan. Ug karon siya napili, siya karon naglingkod isip bagong konsehal sa tuwang syudad sa Pagadian, walay lain Chairman sa Committee on Peace and Order and Public Safety dito sa ato ang hawanan sa Sangguniang Panlalawigan o karon sa Sangguniang Panglungsod si Councilor Ernesto Erning Bondarte Jr. Mayong adlaw nimo attorney ug ako sang katahuran sa ato ang Mayor Honorable Tata Pulmones, ang presiding officer sa Sangguniang Panlungsod Honorable Divina Yu,
O kaniya usab din si Aaron ang ato ang in charge sa disaster risk reduction management sa city. Kanatong tanan mayong buntag. Karon pong buntaga mga kaigsunan, swerte punta. Kay anaa karon ang responsableng opisyal sa ato ang opisina sa mayor nga maghatag na tog hulagway kung unsa ang mga pagpangandam nga gihimo sa ato ang kagamhanan sa syudad nining nagkadaghan or nagkakusog nga mga ulan nga atong giatubang dinhi sa lalawigan ug sa syudad. Pinaagi kaniya hatagan ta niya og hulagway kung unsa ba nga mga programa ang giandam sa atong opisina sa mayor pinanguluhan ni Mayor Tata Pulmones ug unsa ba ang mga katakos nining mga opisina para nga atubangon kung unsa man gani nga mga kalamidad nga masinati sa atuang katawhan. Kani siya mo karon ang atuang kasamtangan nga officer in charge sa atuang City Disaster Risk Reduction Management Office walay lain atuang gi-welcome si Mr. Haron D. Damada Jr. May buntag dia sir. May buntag attorney, may buntag mayor, may buntag vice, may buntag opisyal, may buntag sa Sukinti Paminaw, may buntag Pagadian. Mga kaigsunan, nalipay tagdako kaya nakakaroon ang atuang mga bisita, no? Kung atuang namatikdan, ang atuang mga bisita sa pagkakaroon, puro mga responsable gyud nga opisyal sa atuang kagamahanan sa syudad sa Pagadian. Niining bago pa lang, ang atuang syudad sa Pagadian na himong kontrobersyal, labi na ang atuang sanggunyang panglungsod, tungod kay adunay nahitabo nga mga kabag-uhan, no? Mga kabag-uhan di sa atuang sanggunyang panglungsod, o kani nga mga kabag-uhan gipaabot sa tuang katawhan, no? Labi na tong mga nagtuo nga pinaagi sa ilahang liderato ang sanggunyang panglungsod mamahimo nga proactive ug mamahimo gyud nga sensitive sa panginahanglan sa tuang katawhan. Muna nga nalipay kita sa pagkakaroon anaa si Vice Mayor Divina Gracio ug ang opisina pod sa mayor pinanguluhan ni Mayor Tata Pulmones para makahatag sa ilahang mga pangunahuna kabahin ini nga mga kabag-o nga mga kalambuan sa ato ang sanggunyang panglungsod. Tingali magsugod ta, no? Magsugod ta kabahin sa issue nga ning gawas ning bago pa lang. Mangutana ta gikan sa opisina sa mayor, particularly gikan kang Mayor Tata Pulmones kabahin niining indigenous people's representation diha sa ato ang sanggunyang panglungsod. Unsa ba karon ang baruganan sa ato ang opisina sa mayor, sa ato ang mayor mismo? Kabahin niining paglingkod sa usa ka representante sa ato ang indigenous peoples diha sa ato ang sanggunyang panglungsod. Usbo na ko atong ni maayong adlaw sa atong mga sukinti paminaw. Kabahin sa representative sa sangguniang panglungsod sa IP attorney. Ang syudad sa Pagadian labi na kining ubos yung mayor syudad sa Pagadian sa Tata Pulmones di ko supak nga na attorney ang stand nato sa executive department. Lakip na ang legislative department nga gipanguluhan ni Vice Mayor Divina Gracio nakasabot gyud nga di uli gyud may unta supak. Apan lagi tungod sa kakulian nga wa na maapil sa budget. O gitawag na to kinahanglan unta kung mulingkod ang usa ka IP representative i-incorporate na to ang yang budget lakip na yang staff diya sa tong annual budget sa 2013 na kay wa man so gitawag na to wa siya gitawag na ma-recognize sa sangguniang panglungsod. Okay. Apan nato ni sa milabay nga tingtawag na to 10th council ang gitawag na to na-recognize na siya pero naay gamay mga gitawag na to discrepancy o naay mga diferensya gamay. Kay lagi gitawag na to majority rules man na sila numero sa una. So mo hinungdan nga gitawag majority ang membro sa konseho nibutar gyud nga palingkuron si IP representative ni Mr. Lingating. Pero sa karon di man gud suro wa man nakabahin ato ni ang gitawag na to 10 council separate man sa 11 council. Okay. So karon 11 council man ta. Ug agig dungag nga ato ni ato pun sigurong makuhaan og information ng ato ang kasamtangan ng akong vice mayor si Divina Gracio. Aron aron siguro makasabot or makuha sa tuang mga naminaw karon ug sa tuang mga nananaw kung unsa kabahin ang atong hisgutanan kabahin ning IP representative or indigenous people's representative. Aduna ni siya kalabutan nining balaod nga ginganlan natog Indigenous People's Rights Act. Ingon ning mao nga balaod nga ang tanan nga mga sanggunyan sa tanan nga mga local government units sa tibuok Pilipinas
gimanduan nga magpasulod gyud og magpalingkod gyud og usa ka representante nga magikan sa indigenous peoples para nga mo representar o modala baka sa tingog ug interes sa mga indigenous peoples diha sa tagsatagsa nila ka mga sangguniang barangay ba, sangguniang panglungsod, sangguniang bayan o di baka ang sangguniang panalawigan. Tungod nini nga mao nga balaod, daghan nga mga local government units ang matawag nato nga mura ba og dunay hesitance, duna bay pagduha-duha sa pagpasulod sa ilahang gitawag og mga indigenous peoples or IP representatives tungod kay dili man gud sayon ang pagdugang og miyembro nga ex officio diha sa tuang konseho, labi na nga daghan sa mga LGUs ang wala makapangandam sa ilahang mga budget para nga mamahimong epektibo ang IP representative nga mapasulod ug mulingkod nining tagsa-tagsa nga mga konseho. Gawas pud niya na sa diha nga adunay dakong debate o diskusyon kabahin ning IP representative di ana sa ato ang sangguniang panglungsod sa Pagadian, dito nato nahibal-an nga aduna man di ay mga guidelines nga giladlad ang ato ang Department of the Interior and Local Government bisan gani ang ato ang NCIP katabang nining paghimo nining naglain ng mga guidelines ug mga memorandum circular nga karon nahimong hinungdan para nga mas makasabot ang mga miyembro sa bagong konseho karon ng 11th Council sa atuang sangguniang panglungsod ug malagmit mo'y nahimong hinungdan para nga kasamtangan nga gitangtang or di ba kaha matawag na to nga gi-evict lang sa ang natudlo kaniadto nga IP representative panahon sa 10th Council. Munang malipayon ta kay karon si Vice Mayor Divina Gracio para makahatag na itong backgrounder. Unsa ba'y nahitabo ni atong miaging mga session vice dayon nganong ning abot man sa punto nga nakadesisyon ng ato ang sangguniang panglungsod nga paphaon ang giila kaniadto nga IP representative ug naglingkod nga IP representative panahon ni atong 10th Council. May buntag na otro attorney no. Kani gwapo ka ining topic apan taas kaayo nig istoryahon kay gikan pa sa 10th Council nga IP representative si Sir Lingating. Okay. Sa 10th Council atong mahibal-an nga gi-recognize siya nila, gidawat siya nila, gibutuhan nila nga siya ang IP representative. Apan daghang mga ang pagkuha ko natog representative sa IP kinahanglan mo agi sa saktong proseso. Okay. Unya karon sa 11th Council among nakita nga wala manggod siya ning agi sa saktong proseso. Ing ana namo kahigugma ang mga IP kay gusto namo naagyod sa saktong proseso kay kung sakto gud ang proseso makabenepisyo ang mga IPs tanan. Dili ingon nga isa lang katawo. Okay. Kay gusto namo kung dunay mulingko dinha tinuod gyud siya nga mo representar og motabang sa tanang mga IPs. Okay. Ako kang putlon diha gamay Vice no. Kanang giingon nimo nga paglingkod sa 11th Council inyong namatikdan nga ang paglingkod ni Mr. Bobby Lingating ni atong 10th Council wala day mo agi sa insaktong proseso. Pwede ba nimong mapasabot unsa man ning prosesoha nga inyohang namatikdan na diskubrihan nga wala masunod ni atong 10th Council nga karon inyohan ang gihimong hinungdan nga gusto ninyong ipatuman para nga mamahimong tinuod nga IP representative gyud ang maglingkod diha sa tuang sangguniang panglungsod. Okay. Number 1 gyud sa membership sa rules of procedure sa sangguniang panglungsod, wala siya na-appeal didto. Okay. So ang gibutang didto nga ang member sa sangguniang panglungsod 10 ka konsehal, elected konsehal, isa ka ABC president, isa ka SK Federated President, ug ang vice mayor. Okay. So dinha palang daan, wala na siya labot sa member sa 11th Council. Okay. Unya ikaduha pod moingon sila ang proponent aning nga resolution nga gidawat na daw ni nila sa 10th Council. So among gitan-aw ang minutes sa pag-meeting nila kung tinuod ba gid nga gidawat kay makita man nato na sa minutes nila. Among nakita didto nga ang pagdawat nila kang Sir Lingating walay quorum. Uy. Walay quorum ang session nila kay wala sila kaabot og 8 members sa Okay. council. So meaning walay business nga mahimo Tinuod. ang konseho tungod kay walay quorum. Apan ilaha gihapon gidawat. Pagkasunod nga session, moingon sila nga gidawat na gidaw to, pagkasunod nga session, duna na daw quorum. Pero
ang among tan-aw gud dili kani importante kay nga dili tanang butang pagbutuhan lang unya mahimong legal maski dili insakto ang pag-process. So gitan-aw na mo tinuod gibutaran nila tanan, majority sila na ay uban nga wala ning butar usab pero majority gidawat siya sa konseho. Apan dunay mga factors nga wala nila gi-comply. Okay. Number 1 factor ani nga akong gipangutana ang proponent ani makita man na sa among session nga gitan-aw ba niya kung kay naa gud sa balaod attorney nga within 3 years kung kinsa tong gipili sa representative dapat makasit siya sa council. Okay. Pero kung dili siya makasit within 3 years, mag-select na po siya silag another Okay. representative niya. 2009 man to siya gi-select. Okay. Nya 2013 nila gipasulod. So, paso na. So, lampas na siya sa 3 years. Dapat naabay gihimo nga selection process mo. Yung una na kong pangutana. Ikaduha, dapat recommended siya sa provincial NCIP office. Okay. Wala man tayo nakita nga paper nga recommendation from Okay. the provincial office. Although, na ay certification from the regional office. Okay. Pero dapat before mo hatag og recommendation ang regional office, do na usay before mahatag certificate ang regional office, do na usay recommendation gikan sa Sa province. provincial level, okay. So wala pud na nahimo. Pero ang pinakadako gyud nga factor nga gusto gyud namo nga ma-implement kana bang mag-create una og budget Okay. para sa representative. Okay. Kay kanigong budget nga kung dunay budget, meaning to say, ang representative sa IP, do na siya fund, do na siya mga proyekto nga mahatag pud sa mga IP. Pero kung moingon ka, ikaw representative, moingon ka nga mulingkod ko, bahalag walay budget, unsa may imong ihatag sa mga IPs nimo nga imong girepresentar. So mo na among gihangyo sa ilaha nga atua usang insaktuhon ang proseso. Okay. Tagaan natog budget para nga ang mulingkod makatabang pud siya sa mga IPs. Okay. Sa to pa da Vice Mayor, kaning tanan nga imong giingon karon bago lang, nag-confirm ni sa baruganan sa opisina sa Mayor ni Mayor Tata Pulmones nga dili gyud mo babag. Dili mi Nga dunay babag. mulingkod nga IP representative diya sa tong Sangguniang Panglungsod. O yun mi nga dunay mo lingkod kay naagud na balaod national law gyud na. Okay. Pero ang amo lang nga ibutang sa proseso para sakto pod ang iyahang paglingkod naapod siya mahatag nga kaayuhan sa iyahang girepresentaran apan sa kani mga technicalities attorney no, all the technicalities fall into deaf ears. Okay. Kay dili paminawon sa uban nga mga konsehal ni nga mga technicalities. Ang gusto nila butaran kay aron mag-votation na lang ta kung ipasulod ba natog dili regardless of technicalities. Kato na ang panahon sa 10th Council. Karon giotro po na na pud panahon. nila Okay. sa second regular session namo. So hiingon mi o sige kung mao man gyud ang inyo ha mag-votation ta. So karon after sa votation ni daog man nga dili lang sa siya palingkuron Okay. kay atong tarungan ang process. So I hope nga i-respeto ni nga desisyon sa tibuok council. Ibalik na ko ang pangutana dito kang Mayor Tata Pulmones. Kay kung wata malimot, si Mayor Tata Pulmones kaniadto maupod ang atong Vice Mayor ug presiding officer sa ato ang Sangguniang Panglungsod. Tingali makahatag si Mayor Tata Pulmones og hulagway nga tustong katawhan. Unsa ba ang kalainan kaniadto 10th Council? Unsa bay naa nila nganuman nga bisan pag kahibalo ang ato ang mga local legislators sa ato ang mga members sa konseho nga dunay matawag siguro natog irregularity sa pagtudlo nining tawhana, napadayon man gihapon o gani sila mismo maingon nga ilang gi-recognize ang paglingkod nining tawhana diya sa 10th Council. Dako jog kalainan attorney ang 10 council ug 11 council. Di sa 10 council ako man ang presiding officer. So tinuod tong giingon ni Vice Mayor Divina nga sa gitawag na to sa first nga gi-recognize nila as IP representative si Mr. Lingating, wala sila quorum. Okay. I-declare nila ang quorum after nila gi-recognize si Lingating. Then the succeeding session, ako na nag-preside. So napugos ang council pag-recognize kay lagi majority sila membro sa konseho. Gitawag na to kaalyado man
sa gitawag nato past administration. Okay. So nasayod naman kita attorney nga si Mr. Lingating ug ang chief of staff sa atong kanhi mayor Okay. magsuon man, so gitawag nato kaliados partido. So in short, majority gyud sa city council suportado gyud si gitawag nato si Mr. Lingating. So gitawag nato lakton nga pagkastorya na recognize siya. Pero kung usahay mo gid atong ilaming hagiton sa una nga division of the house ato na voting o lagi kay ni decline na lang atong grupo kay sigurado man gyapon ming mapildi. Okay. Pero karon sa 11 council ato ni sa tinuod lang wa gyud mi magdahom bisa ako magdahom nga matawag na to dili ma-recognize si Mr. Lingating kay after election tulo ra biya sa among konseho ni Vice Mayor Divina ang nilusok. Pito sa ilaha. Pero siguro gikaluyan sa Ginoo nakasabot sa ang uban nilang kauban kung unsay legal, unsay illegal, wala mo sulod og proseso, mausab sila lang una, mahinungdan nga pag-voting, medyo nabali ang sitwasyon. Ni pabor, majority sa City Council ni pabor, nga dili lang sa recognize si Mr. Lingating as IP representative. Kani siya mayor no, og vice. Daghan ang mga siguro atong mga naminaw karon atong mga tumatanaway sa TV ang nahikurat sa diha nga ilang nahibaluan nga nagdesisyon ang sangguniang panglungsod nga dili sa palingkuron ang katong napili nga IP representative ni atong 10th council. Kahibalo ang atong katawhan nga ang ato ang vice mayor o ang atong mayor walay numbers diha sa sangguniang panglungsod. Kay majority gihapon sa mga naglingkod sa sangguniang panglungsod nagikan man sa matawag na tog pikas line up no ni atong miaging nga eleksyon. Excited ang atong katawhan karon. Unsa kay but pasabot ani? Duna na ba kay makita ninyo nga pag-usab sa mga kolor politika o di ba ka sayo kaini nga konklusyon o di ba ka simple lang gini nga nakahigmata nga to ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga mopabor ngadto kung unsay insakto, mopabor ngadto sa kung unsay legal. Gwapo kay nga pangutana to ni. Siguro sa akong nakita sa observation namon duha ni Vice Mayor Divina, nakita lang gud siguro sa mga councilor labi na sa mga taga-pikas nga wala mo sunod og proseso Okay. ang pag-recognize ni Mr. Lingating sa 10 council. Although baliko na ako man ang presiding officer, pero lagi subo paminawon nga majority nga tong past 10 council gitawag nato kaalyado man sa past administration. So di po nato makita attorney nga mingon tag na anay kolor sa politika, murag dili siguro inana ang labing dako nga mong nakita nasabtan nang yun sa mga konsihal. Sa to pa mayor dili ko sayop sa ako ang pag-ingon sa tong mga naminaw ron nga 3-7 paghapon. Dili 7-3 pabor sa mayor o sa vice mayor. Sakto ginato ni, sakto gina. Sayo pa kayo para mag-speculate sa laktong pag-istorya. Mga kaigsunan, kung wa mo makahibalong, usa sa mga maisugon kaayo nga ning barog diya sa tuang sangguniang panglungsod para nga ipatigbabaw ang kanang hustisya o pagtuman sa kung unsay gilatid sa tuang balaod o kani mga circular sa DILG ug CIP. Mao si board member Erning Mundarte nga karon konsehal na sa tuang sangguniang panglungsod no. Siguro mapangayuan na to si konsehal Mundarte ani konsehal Erning. Unsa ba gyud ang imuhang insister? Unsa ba gyud ang gusto nimong ipasabot didto sir nga malagmit mo nahimong hinungdan para nga ang daghan nga mga miyembro sa sangguniang panglungsod na kumbinser nga dili sa makalingkod ang usa ka IP representative karong panahon na diha sa 11 council. Attorney, sama sa gisulti sa tuang mayor karon og ni atong vice mayor ni Ma'am Divina nga dili ta against sa anybody nga mo represent sa indigenous people dinha sa sangguniang panlungsod. Nahitabo lang before me naghimo sa among maiden session, dunay tulo ka tribal leaders nga nagpadayag sa ilahang complaints. So dunay mga reklamo against the acceptance sitting kaning naglingkod ron of Bobby Lingating as their IP representative. So tungod nini dako kay kog pasalamat kay ang nakahimo nung kog pag-research o homework ug atong nahibaw-an nga interesting mapuday kayo ang
mga guidelines nga Tinuod jud. gibutang gihimo balis joint sa DILG ug sa NCIP mismo, National Commission on Indigenous People, nga before anything else kinahanglan ang minimum threshold i-met gina sa IP within that area. Panalitan Pagadian City, kung doon natay 230,000 nga mga kining lumulupyo dinhi sa atuang dakbayan, Population, no? Total population. Dili Total- butante. dili butante, Total population yun. Oh. i-divide na siya og membro sa sangguniang panlungsod. Ang quotient mao na siya ay mahimong i-met as murag matawag minimum threshold nga i-met sa Gidaghanon sa mga IP. gihaganon sa IP Kanamuyo o sa sa Pagadian. sila makahatag og usa ka representative. Okay. So, para nga masabtan sa tong naminaw, Konsehal, pila ba dapat ang ihap sa mga indigenous peoples dinis Pagadian para nga makaingon sila nga ang ngayon yun, nga na may representative diya sa Sangguniang Panlungsod? Sa amo ang gihimo nga computation attorney based sa ato ang total population, moabot pa siguro og 23,000. Okay. No, 23,000 before maka-endorso sila og usa ka representative dinhi sa sangguniang panlungsod. Okay. So daghan pa kayong guidelines gani nga na kuan kining sama tong giingon ni Ma'am Divina ganina nga tulo na ka tuig ang nilabay since 2009 nga gi-elect siya as representative unya 2013 na karon. Ug napag yung nakabutang dinhi nga ang indigenous people di ay wala lang magpasabot sa usa ka tribal group. Okay. Gikinahanglan ni siya ug kadtong mga tao nga naana dinhi sa ato ang lugar since immemorial ba atong wa pay gira. No, unya nag-include kini siya og Badyaw, Samal, kining mga Iranon, mga Kalibugan. Then, klaro kayo sa documents po ni Mr. Bobby Lingating nga he is only representing one tribal group. Kaya ang Okay. gibutang nga to, tribal leader siya sa Subanen. Okay. So, mahimo pong inhustisya sa ubang membro sa indigenous cultural communities kung usara ka tao ang mabutang sa sangguniang panlungsod nga wala maapil wala niya marepresentahan ang uban pong membro sa IP. Okay. Ato ning iklaro board ang definition sa balaod kung unsay IP wala makalimit sa usa lang ka tribo. Yes. oo. Kay kung dinhi sa ato ang manggod nga lugar diri sa atong lalawigan ang pirming musulod sa una-una sa atong mga tao kung IP subanin gina. Yeah. Pero sayop ang pagsabot nato nga ang IP automatic ang subanin lang. Kun dili doon na pay uban nga mga tribo nga gi-classify sa ato ang balaod isip IP. Si Mr. Bobby Lingating base sa imong pagpanukoy-duki konsehal na-elect isip representante sa mga tribal leader sa mga subanin lang. Sa to pa sakto ba ko sa ko ang pagsabot nga ang pagpili kang Bobby Lingating isip kuno representative sa mga IPs wala mahatagan og kahigayunan ang uban pa nga mga tribo sama sa mga Iranon, sama sa mga Badyaw Samal, ug uban pa. o guban pa. Sa ato pa, sa laktod pa kay istorya, si Bobby Lingating isip IP representative, igo lang dahil siyang representar sa tingog sa usa lang ka tribo ug dili para sa tanan nga mga IP representatives. Yes, definitely mingunan na ang mahitabo bali attorney. Og ato pong giklaro during the time no sa amo ang discussion dito sa sangguniang panlungsod nga isip elected official ato pug yung paminaw og dunay mga complaints nga ilads para mahimutang fair tanan ba. Mao gyud. Ug nakita nato ngadto nga ang duha sa mga tribal leaders nga milad sa ilang complaint against Bobby Lingating dili mga ordinaryo lang nga tribal leaders kundi mga nanaglingkod pagyod kasamtangang nanaglingkod nga mga barangay captains. Okay. Barangay captain sa Diburok si barangay captain Albiula of which ang Diburok ato nang i-consider nga siguro 99% subanen. While ang
kining sa barangay captain sa kuan Dituray, ang mga Hmong, although daghan ng Bisaya din ron sa kuan sa Dituray, pero ang mga Hmong mao po ni siya mga lumad gyud nga by blood mga kuan gyud, mga subanen. Mga original yun. Original gyud, no? Unya respetado tungod kay mga educator maning uban nga mga Hmong. So dili pwede nga atong iniglik ba. Moto nga nanghimo kita og pagtuon sa gi-review nato ang tanan og sa sinugdanan pa lang doon na irregularities. Okay. Ganina, konsehal, sir, nagisgot ka nga doon ay minimum threshold dayon kinahanglan nga dili mo ubos sa 23,000 kabuok ang mga matawag na to nga mga indigenous peoples dinhi sa syudad. Sa imo bang pagpakisusi, doon na ba tayo makitang record kung doon na ba na rehistro nga mga IP dinhi sa Pagadian para makaingon ta nga ingon ani kadaghan ang mga IP karon dinhi sa tong lugar? So far wala gimi nakita nga record ani attorney. Okay. O ato lang ni siyang estimate from Luzon Valley, Dampalan nga mo ni siya mga dunay di gani matawag ko majority, ang Dampalan siguro majority. Then down to Diburok na. Siguro murag wa kabot og 5,000, no? Ang kaning sa gitawag na number to of kaning mga sasubanen lang sa ganin. subanen lang. Unsay nakita nimo ani konsehal nga hinungdan ka ngano man nga dunay gustong i-insister nga ibutang ang usa ka gitawag og tribal leader nga tiay sa tuang sa inyohang pagpakisusi dili man day gani tinuod nga nagrepresentar sa interes sa ato ang mga IPs. Ako actually attorney, kung ang tumong ug katuyuan para gyud sa tingog pod, no, sa mga indigenous people, why not, no? Kanang nganong di man nato suportahan. Pero tataw mo kayo ni atong miagi ang sa 10 council nga murag dunay maniobras politika during atong panahon na. Gi-explain naman ni Mayor kanina. Pero sa kabutang akong gi-manifest during sa among session nga I do not want to question the wisdom of the members of the 10 council during the time nganong ingon anak ba. Moto nga doon na kita nakita po, no? Atay nakita. Si ako ibalik na po nako ni Vice Mayor Divina. Kay kaganina nakahisgot dito ud siya nga dunay requirements sa balaod nga dapat gikan sa pagkapili sa usa ka leader, no, sa mga siguro mga timuay sa tuwa mga tribal leaders kinahanglan sa sulod sa tulo ka tuig makalingkod siya diha sa sulod sa tuwang sangguniang panglungsod. Pero ganina nakahisgot si Vice nga murag wa ni mahitabo. Pwede may ma-explainan pag yun nimo ani Vice dayon base sa imong pagduki-duki sa minutes o sa record sa mga session sa 10 council din. Ako pong ilabay ang pangutanaw niya ni Mayor kay siya man ang presiding officer kaniadto nining 10 council. Kana siya attorney gibutang dito sa balaod nga kinahanglan kung kinsa tong giselect sa mga IP, meaning to say kato siya nga person within 3 years siya ang representative sa IP nga ipasulod sa sanggunian. Pero kani si mo bitaw akong gi-question ang proponent ani nga resolution. Imuha ba nang gi-check nga duna bay selection process nga nahitabo? Kay 2009 pa man na dito sa documents good ni Sir Lingati nga giselect siya 2009. Unya ning propose siya ani nga resolution 2013 na. Okay. So 2009, 2010, 11, 12, 13 that is 4 years after na. So nangutana ko niya kung doon na ba nag-research ba ka nga naabay selection process nga gihimo. Unya dili man siya makatubag ana. Okay. So gwapo unta to nga before ka mo propose og usa ka resolution imong istadihan kung angayan ba ni insakto ba ni naaba ko sa legal nga pamaagi ko mo propose ko sa resolution. Mungutahan ako ni Mayor. Kung pananglitan, Mayor, nakitaan to ni atong panahon nga 2009 pa di ay siya dayon kinahanglan sulod sa tulo ka tuig makalingkod. Paminaw ni mo, Mayor, ni atong panahon na
mamahimo ba kang babag to nga limitation or bisan pag naato siya nga problema, bisag naato siya nga discrepancy or irregularity, makalingkod gihapon siya isip IP representative nitong panahon na. Makalingkod gito. Makalingkod attorney. gyud gyapon. Makalingkod gito kay sa giingon ko na kaganiya majority sa 10 council kaalyado man sa PAS administration. Okay. So, si Vice. Muna akong gusto nga karon akong ibalik-balik sa mga konsehal nato ba karon. Labi na do na tay duha ka lawyer. Tinan. Unya na duha ka third termer. Tinan. Unya ang mga duha ka kaning nibalik na. So konsyal sila sa una unya ni pahuway niya karon nibalik. Unya do na say duha nga kaning mga banggiitan na kaayo nga mga gaserbisyo diri sa ato ang syudad. So ang akong hangyo nila nga dili ingon nga maskig sayop ang balaod ang gusto nimo maskig sayop imuhag yung ipamugos nya moingon nang dayon ka nga mag-votation ta daghan bitaw mi daghan mi nga sayop mag-votation lang ta para makorek tong sayop no so hinaot ko sa mga konsehal nga dili nato na buhaton sa 11th council atong timbang-timbangon gyud kung insakto ba o dili ba makaayo ba sa pagadian dili ba makaayo so kung dili makaayo dili nato butaran dili ta mo ingon nga ato ang ipamugos gyud tungod kay daghan man ta muna sa ibot pasabot diha nga the majority is never always right. Dunay mga panahon nga masayop ang majority o ang ideya ug opinion sa tong minority mo'y angayan nga magpatigbabaw bisag minority lang sila no. Kaning gusto ko makahibalo karon Vice king konsehal pud ug ang mayor. Unsa ba ang aksyon nga gihimo ninyo ani karon? Napahibalo na ba ang National Commission on Indigenous Peoples niini? Dayon na nahangyo na ba ang mga opisina para nga mag-supervise sa conduct sa pagpili og bagong representante nga mo'y mo dala gyud sa tinuod nga tingog sa mga IPs diri sa tuwang syudad? Nakikita nako attorney sa office sa NCIP, provincial office nga kung pwede ilahang i-identify kinsa gid ning mga IPs. Kay number 1 katong threshold nato nga kung pila ang population sa Pagadian divide by 12 ang member sa council. Kung dili puta kabalo kung pila ka book ang member sa IP. So useless man gihapon. So kinahanglan una gyud do na tay list kung kinsa gid ning mga IPs diri sa Pagadian. Unya ato apong gipangayuan sila og mga documents kung naa manggali sila gusto nga ipalingkod kung naa manggali sila ipapropose nga pahimuan og budget before mi mohimog budget ipakita sa nila daan ang mga papers nga angayan himuan og budget. Okay. Kay sayang pud ang kwarta nato sa Pagadian City kung maghimo-himo mig budget unya dili day angayan nga himuan. Sa to pa sa pagkakaroon di ay kasamtangan nga wala tay IP representative da sa Sangguniang Panglungsod o dili pa nato masulti kung ganusa dunay makalingkod kay duna pa man tay hangyo nga mo gawas ning registry tingali no registry sa tanan nga mga gikonsiderar nga IP diri sa syudad sa Pagadian no mungutana po ko nimo Vice do na bay intensyon ang atong Sangguniang Panglungsod karon nga mupasaka og supplemental budget kung ugaling duna nay angayan nga molingkod isip IP representative? Pasaka gid ta ana mayor. Mo pasaka gid ta ana kung angayan nga tagaan. Kung mapakita nila ang ilang mga papers nga dapat gyud butangan sila. Muhatag gyud ta ana kay national law man na siya. Kita diri sa local under ta sa national law. So kana kung mapakita lang na sa NCIP nga angayan sila hatagan niya ato ang mayor kuan man kaayo ni kanang supportive man kaayo ni sa kaayuhan sa Pagadian so I'm sure mahatagan og budget. Ang opisina sa mayor unsa kay panglantaw ani kung dunay pasaka nga supplemental budget propose supplemental budget ani magpabilin ba ang pagsuporta sakto ba katong assurance nga gihatag sa tuang presiding officer sa Sangguniang Panglungsod nga matinuod gyud ni og aprubahan ang supplemental budget?
Mao ginay sakto attorney. Kung moagi sila sa proseso, matuman ang atong gihangyo nga proseso, matuman po ang atong gihangyo sa NCIP nga mismo sila mo conduct sila og gitawag atong mo submit sila kinsa mga angay ibutang as IP representative. So wala sa dilo di suro lisod nga mag supplemental pata. Si Konsehal Mondarte. Konsehal, sa usa sa mga komentaryo sa radyo, ako ang matikdan, akong nadungog nga murag dunay plano ang kining concerned na IP representative natong miaging 10th council nga mopasaka kunog kaso batok sa Sangguniang Panglungsod. Tingali para nga siguro pangayoon niya ang panabang sa korte para maklarify unsa ba gyud ang angayan nga interpretasyon niini nga provision sa Indigenous Peoples' Rights Act. Unsa ba ka tan-aw nimo konsehal, unsa ba ka andam ang mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod nga ning butar para nga papahaon siya isip IP representative nga matubang nining mao nga kaso? I'm sure, attorney, nga pagbutar sa akong mga kauban ini, pag dumili sa pagsulod ni Bobby Lingating, sila mismo nakakuha na, nakasabot sa maong isyu. Nakasabot sa maong isyu o andam po ni sila mga tubang kung asa man galing dadon ni nga forum kining problemaha. O sa ako pong part, barugan ko yun ang ako ang objection nga dili sa ma-accept, no? Unless ma-prove na to nga na-meet ang tanang requirements, guidelines nga giset dili lang ang DILG, no? Dili lang ang DILG o dili lang po nila i-consider nga tungod kay mandatory immediate ato po na yung i-accept. So moagi gini siya kana bang ibutang ang mga butang sa insaktong lugar usa na to aprobahan ang maong mga pagsugyot. Si Vice Mayor Divina, unsay baruganon nimo ni Vice? If ever dunay kaso siguro tingali malagmit, declaratory relief o di ba ka injunction baka i-file ni di Sangguniang Panglungsod? Mas maayo noon attorney kung iyahan na mo file siya kaso kay aron naapoy another venue nga makasulti. Kay ako confident manggod ko nga ang amo ang decision insakto gyud. Nya dili man pud ni whims nga amo alang pagbuot, amo alang decision. Daghan mi gikonsulta nga mga offices like the DILG, NCIP o other local government units. Okay. Daghan tagi pang pangutana ani. So confident ko nga naami sa insakto nga pamaagi. Gawas pagidana, klaro kay ingon ng balaod nga mandatory nga dunay IP representative ang usa ka local government unit pero kinahanglan nga magsubay sa guidelines. Yes. Nya na may principles sa balaod mga kaigsunan ingon man gud diha nga when the law is clear, there is nothing to interpret but to implement the law. So kung mao na kuan, wa na daghang lalis pa. Mao gyud. Ako po diri interesado kay kuan ni makibalo lagmit pod nagpaabot pod ang atong mga naminaw ron og nananaw kabahin aning matawag na to nga sa English pa aftermath ang nagsunod nga panghitabo sa diha nga napapahana sa Sangguniang Panglungsod kaning giingon nga IP representative ni atong 10th council. Lipay ta kay si Konsehal Ernesto Mondarte moy ato ang chairman tingali gihapon sa Committee on Peace and Order sa atong Sangguniang Panglungsod. Malagmit pod nakahimo po ni siya kaugalingon niya nga mga investigasyon o pagpangutana sa mga concerned offices niining hitabo nga ning sunod aning desisyon sa Sangguniang Panglungsod. Siguro konsehal mahatagan mi nimong hulagway ani unsa ba gyud nahitabo den unsa bay pagbasa pagsabot niining ato mga opisina sa gobyerno labi ng pulis bakag NBI unsa ba gyud ang angayan may balance tong katawhan? Yes, attorney nakadawat ta sa maong taho mga alas before 6 siguro. In the morning, nga-text na ako no less than the Chief of Police, no? Si the OIC, Chief of Police, si Colonel Yusuf. So immediately ako gidayon siyang hangyo. Gihangyo na ko siya nga please investigate thoroughly. Kini kay murag na po ko'y gikabalakan ba? Lagi murag all to thoroughly. Wa pa jud ko makuntinto akong gitawagan ang head sa CIDG. Okay. Ko palihog imbestigahan ninyo na ilan man mo nga
walay gikilingan dinhi sa Impersonal. atong dapit. So may siguro nga inyo mo conduct pud mo parallel investigation or independent investigation. Now at 9 o'clock nahangyo man to sila towing, nahangyo po kong mayor kay para lagi ang sakyanan nga gilak nila adtong panahon na dadun sa opisina sa Suko o wala na makahilabot lain. Tungod niadto ning responde si mayor ni tabang si mayor og na birag itong maong sakyanan padulong na sa dito sa Camp Abilon. Doon ay mga initial nilang taho. First, unusual kayo sa usa ka ambush nga sa crime scene mismo wala may nabilin nga mga empty shells. Gasgot naman kitag ambush konsyal, ang giambush diri sa Babiling ating. Mo na imbut pasabot. Allegedly, no? Allegedly, oo. giambush. Then nahitabo ang pag-ambush pagkaugma human nga nakadesisyon ng Sangguniang Panglungsod nga papahaon siya. Yes, Isip oo. IP representative. Yes, okay. oo. So, gani kining uneasy ayo tas mong hitabo og di gyud matuki ba. Ako mihangyo ko sa naay mga parinti po nako dinha palihog ato po mga kaila palihog panghalap mo dinha og mga balita og unsa information unsa bagyoy nahitabo. So walay kuan, walay empty shells, dayon ang sakyanan dito mismo sa nahulungan walay patak sa uwel nga to. Okay. Kaya naigo man gud ang makina. Hinuon dito sa atbang sa Balayan Babiling natin dito ang pagbuhagay sa oil. Ang asiti mo Ang asiti pasabot. bali sa engine oil sa maong sakyanan. Unya nasandig naman gud siya dito sa atbang balay. Then ang initial finding ang gaambos naa sa accordingly naa sa tuo ang gaambos mura daw gael pero ang tusak sa bala nga daga naa sa wala. Uy. Later on miabot mga 11 o'clock miabot ang usas mga taga-Dao. Sir na may di na lang nako iikuan 13-year-old nga sayo nakamata 4 o'clock nakita niya ang duha ka tawo from the house of Babiling ating approaching sa sakyanan sa distansya pa nakadungog na siya og rapid fire Okay. og mao na tong katapusan daw duha ka buto sa 45 mao tong naika kita og hangyo sa tuang mga investigador. In fact, karong Tuesday, mupasa ko resolution requesting all investigating agency nga mo investigate good thoroughly niini kay mura man ni siya og talagsaon kayo nga ambos kuno pero wala gyud empty shells. Ang akong gikabalakan yun ini kay during the ambush mao gitoy klarong ambush kay na may patay. During the ambush of Sultan Radsak Bago, Sa NFA. ang igo sa bala sa iyahang samin pabalabag pabalabag no? Meaning kung iyon anak gud ang igo sa bala unya Armalite ang dala, pinutla na siya. Pinutla na siya og kining barrel. Now, sigun pud sa taho sa to ang investigating team niadtong hitabo sa Dao, pabalabag pud ang igo. Amo ba? Mao siguro hinungdan nga gisalod or gihipos ang mga empty shells kay basin og nabalaka ang maong culprit Ang gunman. ang gunman or Gunman, oo. Nga makuhaan sila og empty shell unya mamatch sa kang Sultan Bago nga ambush ug mahibaw-an hinuon nga the same perpetrators ang naghimo sa maong hitabo, no? Maong hitabo. Kay unsa may interest sa gaambos? Wa gyud ko ambot wa ta kadungog og ambos nga inighumag pamusil, magpaabot pang mabaslan. Labi na kay allegedly wa man daw madutli silang Bobby. Unya I'm sure si Bobby lingating di na mulakaw og walay armas. Sinodyo. No? So, yun atong walay sa itatsa, ang tendency makabalos gud siya. While namunit pa sa
Basiyo ang mga Gunmen. allegedly gunmen nag-ambush niya. Sa tanaw nimo board para sa mga nagbuhat na ba, unsa ba nga ginansya ang makuha? Doon na ba'y logic nga hilabtan si Mr. Bobby Lingating human nga napapahasya sa Sangguniang Panglungsod? Wala gyud. On the first place, ang discussion pud sa Sangguniang Panglungsod, attorney kuan kaayo kanang base ba gyud no sa Dokumento, no? dokumento. Unya wala ni siya yung mga personal nga epekto bali sa matag usa. Ang ato lang nga unsay angayan maoy mabutang pod no. Then akong nakita nga kini ako lang ng obserbasyon kay pagkahuman gud ato nakadungog ko. Igo ko mihangad sa taas dayon niyo ko sayo hapod so goods politika oy. I hope sayop ko ha nga sayo sugdan ang politika dinis pagadian. Tinuod. No. Kaya ako among gunggi kabalagan pod board sumala sa tuwang kasanatian sa miaging eleksyon. Dunay daghan nga mga panghitabo nga matawag nato nga mura bag orchestrated. Yes. Dayon mura ba og orchestrated dayon tinuyo para nga ang projection, ang resulta, ang consequence mura bag mapasangil Yeah. ngadto sa mga tawo nga inosente. Actually, attorney, nalipay ko na isgutan na siya kay during those days, God, katong campaign period, daghan magay kugngan. Okay lang. Palayan lang, board. Daghan kugngan, attorney. Nanganlan ta dito, board member Otto Pulbura. Unya, doon na gani hitabo nga dito sa Manila, min create yun og task group no other than the DOJ Nakadungog ko. secretary para imbestigahon ko no kay 194 killings kuno sa entero probinsya Wa masulbad. wala masulbad perpetrated by the PIDSOT mato ilang gipasangil nga pisog. Katong PIDSOT, Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force, nga mao to nangunas pagkigbatok natong ini ginadiling droga. Dayon ang utok ako mo to nga sa ako ang kapasidad nihimo gyud ko unsa man ni nga less kudi gi-enumerate balang kani dayon pagkahuman gibutangan og bar nga these are all victims by the PIDSOT and leader is board member Mondarte. Later on akong nakuha ang ilang giingon nga very confidential kuno nga documents. Nakaingon ko dili ni siya confidential kay may report lang ni in every police station sa munisipyo o sa Dakbayan. Okay. Gi-consolidate, siguro gibutangan po later. Okay. These are done by ingon ana tungod lang sa politika. Mao na tong linggawas ang maong mga pasangil. No? Pero ang nakamaot dito kay naka-indicate yun sa ilang report kining victim, ngalan sa victim. Dayon giun sa pagpatay, riding in tandem gipusil. Suspect, nagingalan sa suspects. Naay ngalan sa investigator, kini I'm talking ani dinhi sa hitabo sa pagadian. Pagkahuman ang remarks, no case filed. Mao ni akong giingon sa mga kapulisan nga di man ko abogado pero sa akong nasabtan kining murder nga hitabo usan siya ka public crime. Tinuod jud. Dili siguro gikinahanglan nga atong pabuton ang tagtungod nga mooy mahingusog pag-file. Kita mismong otoridad mo gyoy dunay katungod nga file. Kay pagkahuman og dili masulbad ato lang ipahid sa mga tawo nga atong kapahiran tungod lang sa politika maot po kayo. Inustisya. Sa ato pa konsehal, base sa imuhang pagtuon niya itong dokumento nga imong nakuha, sakto ba ko sa kung pagsabot ka nga murag dunay organisado nga mga paningkamot para dauton? Yun ana. Dauton ka o dili ba ka ang imong mga kaubanan kaniadto sa linya, line up nga inyong gidaganan? Oo, labi na si Gobernador. Naagyod, attorney, kay niadto go mga pipila ka tuig nga milabay, bulan, tuig.
ang unang nabangga sa administrasyon ni Gobernador ang illegal mining man activities. Tinuod jud. Unya kini biyang illegal miner dili ma-discount ang kadaghan sa kwarta po nani sa amar po nis mga namaligya o bulad kini shabu. Ang balita na to diha 2 million a day. 2 million a day. Sa Dahil illegal second mining. nga nabangga, doon ay dakong mamaligya ay shabu nga kaduha ma-raid sa labangan nga nakadagan gani ga brief lang sa rice paddies. Unya kining tawhana ingon ta naagi kwarta pod nga ikahimo og kadaot sa mga tawo nga mi cross sa ihang path. So mo ni mga butang akong gi-consider nga I hope kini pod ato ang mga kadaguan sa kapulisan sa rehiyon o sa probinsya nga ilahab pod untang tinuon mo kandak isa ilang kaugaling investigation before taking into any action no against mga pulis kay makaluluoy imbes do na tay common enemy nga mga kriminal mo yato ang giatubang magkatawa na lang hinuuni kung nagtunga-tunga na ang mga kapulisan tungod lang sa politika. Tinuod jud. Kaning Mayor, kumusta man ang relasyon karon sa tuang opisina sa tuang city government pod ngadto sa tuang Philippine National Police diha sa tuang station nga naka-assign din sa syudad? Gwapo kaya nga pangutana atong ni, at least matas po nato gamay ang bahin sa atong kapulisan. Medyo sa karon na to ni gitawag nato OIC ang atong hipi sa syudad sa Pagadian. Okay. Sa tinuod lang, lain ang atong gi-request. Lain nga personahe o lain nga opisyal, di lang nato hinganlan. Nag-request ko, nagpili kog tulo, pero subo paminahon nga pagbalik pag-recommend gikan sa atong regional director, lahi po lang gi-recommend. So di man pwede attorney nga ma-vacuum got. So nihangyo ang atong provincial director nga OIC lang sa si Colonel Yusuf. Okay. So sa tinuod lang tando lang ko attorney nga okay OIC lang. Total anytime pwede man ilisan. Pero usahay mo gud attorney gitawag nato bag dito sa regional office na gitawag nato bag naapod sila gitawag og pinalabi siguro una sila paborito. Posible di lang ko although di ko miyog mo kay ebidensya to ni. Pero posible lang kay ngano man nga sa tulo ka ngalan na akong gi-request. Wa may bisag usa sa ilang gi-recommend nga upat pod gibalik rin ako. Dako katingala. Basig overqualified or underqualified to imong ibang lista. Usa po nato ni pero kasi na kong sulat. Gani ato ni kung mobalik ta sa pag-assume pa nako as acting mayor atong April 16. Nagsugod na ko pa-relieve ni Colonel Muñez. Wa gid mahitabo. Sa dihan after election, pero March, May, April, May, June. Siguro baguhay lang na-relieve ang ato ang hipi si Colonel Muñez. So mo lagi na nga napuli as OIC si Colonel Yusuf. Pero nihangyo jud ko ato ni nga namang gud sa balaod. Siguro lang mahilimot lang ko kung sa to nga sa local government code naagay gitawag nato choice o naay prerogative ang sa ka local chief executive mo pili og hipi. Tinuod jud. Sa ako lang nang nabasahan na to ni. Gawas pagkada na mayor ang mayor sa usa ka lungsod ug usa ka syudad doon na pag supervision and operational control. Importante kayo operational control sa kapulisan nga nabutang sa iyang syudad o lungsod. Agig dugang nga na ato ni siguro ang atong katawhan sa syudad sa Pagadian dili man gid siguro po maka-blame nako nga maniguro ko ng hipi sa syudad sa Pagadian akong pinili. Kay tiyaw mo na atong ni acting mayor ko. Election niya atong May 13. Pagka 14 although dili pa officially nga gi-proclaim ko sa COMELEC. Giharas ba kog pulis akong panimalay. Giharas ko nga akong blugag gid sa armahan. Gani karon nag-file na kong kaso sa atong kapulisan. Nag-file na ko appeal tong iyang mga kauban. Nagitawag na to imposible atong ni nga mubuhat ang usa ka opisyal nga muharas sa akong panimalay allegedly gisitado nila ang akong blue guard. Kadaghan kriminal sa syudad sa tibok probinsya sa syudad sa Pagadian nganong ang balay pagyod ni acting mayor Tata Pulmones blue guard ilang sitahon. Ikaduha mo ni akong iyon attorney natural maniguro jud ko. Kay maniguro ko nga
di na mausab ang hitabo nako. Di Pero na ko gusto maharas pa pag-usab. Tinuod jud. At least karon doon na na-file nga kaso ug malangmit ang ligid sa hustisya kay hinahinay nagtuyok no. Batok nining mga pulis nga responsable ani. Pero nagduda ko mayor ang atong mga namina ron mas interesado. Ang imuha bang OIC Chief of Police ning hatag ba sa iyahang 100% cooperation ngadto sa imong opisina? Sa tinuod ato ni 100% at sa ni courtesy siya nako. Then ni pledge sa support nako 100%. Pero balik ko na nako tong hitabo po ato ni. Nga siguro sa dihang nilingkod ko 1 week nga paglingkod as acting mayor. Kini si Colonel Yusuf ato ni mo ni kuyog na to nga moadto ta sa City Hall mo inspection. Correct, sakto, tinuod. No, dayon morning gamiting ta hantod hapon hantod niabot ang oras sa alas 2. Ni request ta sa atong provincial director si PD Colonel Abiliar. So out of town man siya. So iyang gihatag si Colonel Yusuf. Muna itong kuyog atong ni nga mosurong ta sa City Hall nga wa ta makasaka. Tinuod. Mao ning opisyala. So Sa although ato mingon pa- siya sa kuha atong ni 100% ang suporta sa kuha. Pero mo na gitawag ato ni ako ngadto sa iyaha gitawag nato binisaya pa media. Okay. Pero sa laktod pag-istorya mayor, ang relasyon karon sa imong opisina ug ngadto sa to ang local PNP nagpabilin gihapon nga hugot. Ug ang imuhang mga directives ug ang imuhang mga orders ngadto kanila pirmi gihapon nila nga gituman. Sakto ginato ni. Permanente man kitang monitor labi na sa tong pisanog. Okay. Although naning kamo ta na mapulihan gyud sa tong gusto pero as OIC di man gyapon na pwede nga atong biyaan. Tinuod yun, mayor. Ang kuan karon pud na mayor no kanang doon natay mga tingali mangutana ko nimo ani ang atoa po mga katawhan pod interesado po makahibalo ani unsa ba nga mga kabaguhan nga nasugdan nag-introduce karon sa imong opisina ngadto sa nagkilain-lain nga mga issues nga giatubang sa miaging administrasyon. Then siguro pod si Vice Mayor Divina o si Konsehal Erning Mundarte maghatag po og unsa bay action karon so far unsa ba kay mga plano karon sa tuwang sangguniang panlungsod para suportahan ni nga mga kabaguhan. Gwapo kay na nga pangutana to ni gali daghan na kay nangutana nako nga first 100 days daw unsa daw kabaguhan sa siyudad sa Pagadian. Siguro mag-una sa to ni sa gitawag na to creation sa disaster risk reduction management sa siyudad sa Pagadian. Through Executive Order 35 din mandato o through sa balaod na to Republic Act 10121 nga kung gibandaran kita o obligado gyud ang usa ka LGU na mo create og usa ka opisina gitawag nato disaster risk reduction management, kompleto og equipment, kompleto og trainings, kompleto po anaa po'y budget. Okay. Kaning siguro atong mga suking tigpaminaw sa pakisayod sa Lindahaw makahinumdom ingon sila ani nga mo na gining giingon ni Mayor Henry Dugon nga ang syudad kuno sa Pagadian wala gyud kuno kaugalingon nga disaster risk reduction management office. Straight gikan sa mga mayor nganong karon pa man ni natukod. Nganong sa miagi wa man ta kadungog nga dunay mga pagpangandam ang syudad sa Pagadian kung dunay mahitabo nga mga kalamidad. Gwapo gina nga pangutana ato ni. Katinuod lang so possibly 2010 punta gini angay implement. Pero subo paminaw ang past administration ilang napasagdahan. Ug gani atong makita sa previous budget ato ni. Mandato po sa balaod nga 70% sa 5% na calamity fund pwede natong madapat sa disaster preparedness. So anong dili man nato na gamiton? Okay. Kaya sa una man gud nga balaod attorney, ang atong calamity fund magamit lang nato kun anay kalamidad. Aktual yun. Sa karon medyo dakong kalainan kay na gitawag disaster preparedness. Siguro sa nanglabing administrasyon lahi suro lang prioridad. Ug naamang gani ang gitawag nato sama sa procurement og sakyanan. Although naagyod nakabutang sa tuang budget sa 2013 na mopalit kita og 7 ka dump truck. Ang dump truck man gud attorney appeal na sa gitawag nato disaster preparedness. Correct. Kung nailandslide, Correct. makatabang man na. Mga earth movers og sila pa. Dayon ikaduha, misto tag disaster ang atong basura hapit naman ni ma-disaster attorney. Tinuod dyan. Pero subo lang po paminahon nga dito sa budget
nga nakabutang og 6 units trucks. Dili man gud specified og unsa nga klase sa trucks. Okay. So possibly dump truck unta to. Pero ang gipalit sa past administration manhole. Aw, abi na kog pick up truck. Manhole. Manhole din dili pwede na to magamit nga basurahan. Correct, sakto gyud. Sa to pa people mover. People mover gamit pang politika. Sa gud ini. Ato karon pangutan daon si Mr. Harold Dumadang, ato karon nga officer in charge. Unsa ba ang mga preparasyon? Unsa ba karon ang direksyon sa tuang City Disaster Risk Reduction Management Office base sa mga directives sa atong opisina sa Mayor, sir? May buntag na pong attorney. Hindot lang po na actually, ang atong Office sa Disaster karon na-disseminate ang mga information sa mga schools, sa barangays, sa mga government agencies o private sectors para magpahimangno sa about sa mga bagyo o sa papangandam na to. Then, ang atong office po, nag-conduct ta National Disaster Conscious Month tong July 4 ang motorcade ta nagpabalo jud ta murag kauban na to sa murag inauguration sa atong disaster kay paila yun na tayo disaster office yun concern sa Pagadian. Muna na pasalamat kita sa atong mayor kay yadyung gitagaag pagtaga na atong Pagadianon. Kaya na mo bantay, na mo kumbaga mo mitigate, mo bahimanglo jud sa mga katawhan. Then ang sunod na po na itong mga programa gihatag sa itong mayor, ang katong coastal cleanup, marag gahapon lang siguro to. Kaya isa na sa mga babag sa mga tubig, ng marag ang flow sa tubig, kung na yung mga sulupin diha, isa sa mga overflow. Then, ang next program na to, ang tree planting sa climate change. Okay. Katong miagi nga mga panahon, nahimong usapod nga issue no nga gi-raise sa niadtong mga panahon na ang kabahin sa disaster preparedness sa Pagadian. Gani nadungog nato sa mga diskusyon kaniadto sa Sangguniang Panglungsod nga adunay budget nga gitagana dayon sa implementation sa opisina sa mayor kaniadto na diskubrihan nga muraman og ang mga proyekto nga gipatuman ilawom niining budgeta para sa disaster preparedness murag naadto man sa repair sa tulay, pagpamintal, etc. etc. Ug nahimong dakong pangutana sa ato ang mga katawan, sa ato mga pipila pod nga mga lideres, man diri karon ang pagpangandam sa kalamidad. Siguro si Sir Damada makahatag na tog katinawan ani unsa ba nga mga pagpangandam ang inyong ginahuna karon nga pagatutukan ug pagagastuhan aning 5% nga budget para sa disaster preparedness. Ang pagpangandam na mo gitutukan karon sa programa sa atong mayor isa ka ng trainings sa mga barangay. Okay. Rescue, mga drills, conduct mga sa school drills. Isa na sa pangandam na to karon ng preparahan para makabalos laon sa buhaton in terms sa kalamidad maabot sa tuwa. Doon na po yung mga pangutana nga ang province ra ba doon na gitawag og barangay emergency response team. Lapnag na kaayo, establisado na kaayo, o na sulayan na, tested na sa daghan ng mga kalamidad nga naagian sa mga pipila ka mga barangay sa tuang probinsya. Ang city government ba, sir, doon na ba'y direksyon nga magbutang po og mga response teams diha sa matag barangay or sa level sa barangay dayon? Sa inyong pagbana-bana, kaya pa ba sa budget nga matuman eh? Kaya kayo, attorney. Kay ang province na sa BERT gi-implement po diri sa Pagadian, ang amo po ni Mayor karon, ang plano ni Mayor is mo additional po para mas mulig-on ang BERT, para mas malaghan, then makatdako kay katabang ang BERT kay abti kay karon sa mga programa sa disaster. Okay. O ingon bagali nila og na ako sunog diha bisang asa sa Sudas Pagadian ang host daw di daw tugdong si yuta kay daghan kay mo arsa sa host sa Bureau of Fire Protection. Pero sa tinuod lang mga kaigsuuna, no? Ang atong disaster preparedness dili mamahimong effective kung wala tayong mga standby nga mga equipment nga dunay kalabutan ani. Unsa bay naka-program karon nga mapamaliton sa tuang city government para tinuod yun nga preparado ta sa kalamidad? Suma sa gisulti ni Mayor ng palit sa dump truck, mga kuhan, isa naman muna sa preparedness na to. Pangpangandam sa natay sa plano pa nato ang rubber boat.
Okay. Kay wala man na implementar niyaging administrasyon. Mm. Dayon ato nang paliton para ma-train po nato atong mga rescuer. Mm. Dayon isa pa kaduha na po yung mga wasar para maka-train po sa pag-save sa nasa mga malumos, isa na sa mga rubber boat na to na papangandam. Dayon ang kanang mga hose karon sa mga sunog, mga equipment sa disaster equipment. Kinahanglan po nato na labi naglanatay mga natay stockpiling or sa kanabatong natay mahatag na karon na may project gud ni Mayor po na i-budgetan para sa opisina na. Kaning ang ato ang mga relief goods doon na ba tayo standby nga magamit dayon panahon nga manginhanglan pagkaon, manginhanglan og sanina, etc. Na kompleto na ta na. Na natay stockpiling. Stockpiling. Ready na kaya to ang Mayor na. Nga wala sa unang panahon. Wala sa una. Sige, Mayor, dugang Mayor. Agig dumag attorney, una sa tanan naghisgot man kita og birth o disaster preparedness. Sa di pa may malimot duha ni Mr. Haron Damada, magpasalamat kog dako sa probinsya sa mga resort labi na sa kang Governor Tony Cirilles o ng atong focal person sa Provincial Disaster Risk Reduction Management si Mayor Dogon. Din gisuportaran ginagdako ang syudad sa Pagadian. Gani ang training sa birth sa allocation dito sa probinsya, usa sa pinakadako ang syudad sa Pagadian, Aroni. Bisan pa og dili kauban sa unang panahon? Bisan pag dili kauban. Mao ba? In fairness gyud ni Governor Tony Cirilles, usas pinakadakong allocation nga gitrain sa birth o barangay emergency response team ang syudad sa Pagadian. Sa laktod bagay istorya, walay barangay sa Pagadian nga way birth. Sakto na ni. Tanan. Halos tanan. Bisag sa kabukiran, kompleto tagbert. Sakto. O agig sumpay nga nato ni mo, sumpay lang ko gamay kay gwapo man kay nga topic. Siguro walang ni makita sa past administration. Na importante ka birth kay kung atong masayran pila na kakalamidad ang niabot sa syudad sa Pagadian, especially 1976. Naigo tag tsunami. So dili andam ang atong katawhan. So di man ta magampo mo balik na. Pero simba kulang, munay kalamidad moabot, medyo ang ato mga tao, especially ang mga birth members, train na gina sila mo responde ato ni. O kabahin po sa ato mga equipment ato ni, sa giingon na kaganya sa atong focal person si Mr. Haron Damada, nga nanatay naka-line up nga palitunon nga equipments. Okay. Gikinahanglan gina to na paliton nato ni para sa ingon ni ana, ma-upgrade po ang atong mga taga city disaster risk reduction management sa mga trainings o kinahanglan po tag communication. Dayon baguhay lang po ato ni kagahapo atong usang adlaw 2 batches ang gipahigayon nga seminar sa Office of Civil Defense. Okay. Mismo ang ato ang regional director sa OCD si Director Fuego. Mao gyud nangunay o kandak og seminar sa disaster preparedness sa mga barangay official sa tibok syudad sa Pagadian. Sa to pa nabutang natakaron sa mapa sa ato ang Office of Civil Defense. Naanagid ato ni. Gani kung atong mahinumduman sa 2010, 2011 subo paminahon nga usa sa wala ma-organize nga City Disaster Reduction Management ang syudad sa Pagadian. Tibok Region 9. Mao ba? Kita'y wala. So munang karong panahon na ato yung gipaningkamutan kay lagi after election gitawagan jud ko ni Director Faisal Abutasi sa DILG. Okay. Iya akong gitawagan nga mayor being the newly elected mayor of Pagadian City. Ang wish ko lang priority mo yung City Disaster Reduction Management. So ako ginanggituman ato ni kay ug atong tan-awon manggod sa giinguna sa survey o sa DILG ang syudad sa Pagadian ang pinakaulahi na ka-organize sa disaster preparedness. Malagmit no si Sir Haron ang atong focal person karon sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Nakahimamat na po siguro sa to ang mga nagkanalain ng mga punong barangay no sa mga barangay na to sa Pagadian. Kumusta sir ang reception sa to ang mga barangay captain? Unsa ba ang ilang sentimento karon nga doon na direksyon ng atong syudad bahin aning disaster preparedness? Actually, attorney, ang mga barangay captain karon is nangayos lag mga contact number namo para maka-alert pud sila. Okay. So, makahatag mig information sila. Mo na gipangayo lang sa mga karon.
So ito pa, duha na pwede nilang tawagan ang city, katawag na po sila sa province karong mga panahon. Usay ra gyud, no? Dayon daghan na pud ang mga magresponde, no? Sige, Mayor. Agig dugang nga na attorney, ato focal person si Mr. Haron Damada, na-train na ni si attorney. Ganin na siya ipakita nako nga mga gitawag na to gadgets na paliton na to puhon. Okay. Din kung for example kusog kayong ulan sa atong probinsya o sa syudad sa Pagadian, may bawaan na niya kung pilay volume sa Uy, tubig may na. nga mo dapat Mm. anywhere diri sa syudad sa Pagadian o sa lalawigan sa Samong Del Sur. Okay, murag mo na to mga Doppler itching no, May di ba? rain gauge o Mga napatay rain gauge, AWS Automated Weather System. Nasa C3 ron. Diri sa ato syudad sa Pagadian, sir, inyo na bang nakita sa risk disaster map ba tawag na to ana? Kung unsa nga mga lugar sa Pagadian ang matawag na to nga disaster prone o guban pa? Pwede ba ninyong mahatagan siguro gulagaw atong naminaw ron kung ang ilahabang barangay malagmit dunay risk sa kalamidad kung ingon ani nga klase nga panghitabo ang maabot? Ang prone kayo sa disaster, kanina itong coastal barangays. Kaya nagian mo na tsunami Okay. o flood na po diha. Dayon sa taas po sa mga hilly mountain, dito na sa Luzon Valley paubos, diha po da mga landslide. Mga landslides. Oo. So, duha ka klase sa calamity ang prone ta. Prone ta. Ang tidal wave or tsunami o kaning landslides. Doon na ba mo mapa na po sir sa mga man-made disasters nga prone po ka ang Pagadian? Ang mabawaan ang man-made disaster atong aman. Di, aman og si board member, si Konsehal Mundarte na ikadugang ani. Actually, nalipay kay ko sa administration yun ni Mayor kompleto. Okay. Ricardo's attorney, while preparing sa mga natural calamity nga mo abot sa ato ang lugar, we are also preparing sa mga man-made calamity. Correct. Pareharon aning pagdagsang sa ginadiling droga. Mao lagi na nga karon atay madungog nga report nga niini mga taknaa daghan daw no kay wa na kay maglihok. Nawala ang nanaglihok. So pinaagi sa liderato ni Mayor Tata Pulmones attorney atong ma-activate na usab ang Pagadian Anti-Drug Abuse Council. Nagsabot namin ni Mayor og mohimo siguro ta og memorandum of agreement or understanding sa DepEd og CHED para makakandak tag information dissemination sa ato ang mga estudyante starting grade 5, grade 6 to tertiary level no. Ang ato diha og ikuan po ni siya bungan po ni nato sa pag-encourage sa itong mga kapulisan nga manakop gyud niining mga mamaligay og shabu kay para maluwas ta niining very disastrous nga effect sa ginadiling droga. Konsehal, nakahibalo mi atong mga naminaw kahibalo nga si Konsehal Erning Mundarte karon kanhi board member Mundarte sa atong Sangguniang Panlalawigan usa gyud sa mga nagsiguro nga atong anti-drugs program sa provincial government mapatuman sa tibok probinsya. Base ba sa imuhang pagtuon, nabiyaan ba ang syudad sa Pagadian or doon na ba'y dako panglihukunon ang Sangguniang Panglungsod, ang atong opisina sa mayor para nga santaon ang problema sa droga diri sa syudad? Pagbalik gina ko attorney nagkayong ko nga nagatubang ko og kining dako nga problema. Una, para maligon ang atong fight aning illegal drugs, ang pag-unite yun sa kapulisan. Correct. Kay natunga-tunga man gud ni atong panahona nga diin maot man ibalik, maot ihisgot, gidirect pod og mga hiwing politiko ba nga moy ilang gihimong pagmaniobra sa ilahang pagduso sa ilang mga personal interest, politikanhong interest. So nagkatunga-tunga intawon ang atong mga kapulisan. No? So dako kayo ang mahimo natong problema together with Mayor and Vice Mayor nga atong ma-unite na usab ang kapulisan ug ang tanang ahensya nga ngayon makigbatok niini. So with that siguro attorney makasugod na ta og pag himo sa itong mga programa sa pakigbatok niining ginadiling droga nga sa ako nagingon very disastrous. No, very dangerous and disastrous sa atuang lugar. Si Mayor murag dunay kadugang? Agig dugang na attorney katong iyon nakagana ni Councilor Mundarte
nga nagsabot ng gid ni isip amahan sa syudad kung akong Vice Mayor si Divina nga ato yung mahingusgan nga di man tawo pasalig sa katawhan syudad sa Pagadian di kanang gitawag dili man ko sa Superman pero ako yung paningkamutan nga mahinay-hinay na to mapakalma ang droga sa Pagadian gani kung mahinumdum ta attorney na usa sa ning kamote ni atong Halandong Governor Tony Siriles pero subo lang paminaw na attorney nga katong mga atong kapulisan nag-organize grupo nga gitawag nato anti-drug medyo nalabay sa ubang lugar. Murag gidisband unsa ba to tawag ato? Dunay technical term gigamit ato? Mo to hinungdan nga medyo naundang ang pagbukod pero siguro karon agig suporta sa sangguniang panglungsod nga ato ang chairman sa Prison Order sa Committee on Police and Public Safety si Councilor Mundarte nga ato ang Vice Mayor ug uban pod sa giya ni Governor Tony Siriles siguro dili layo nga mapatuman ato nga atong katuyuan kabahin sa droga. Okay. Si Konsehal Mundarte mangutana daytod ko kay ako pug kay balong. Unsa may status ni atong ang latest dito sa ato ang Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force sa Konsehal dayon kung karon na anak ta sa city unsa bay direksyon nato do na ba puy susama pod nga special unit ang atong PNP sa level syudad para mulakag aning mga nagpayuhot og sabo. Dunay may plano ni Mayor Attorney ato ni siyang i-create yun, no? Okay. Ato ni siyang i-create. Pero ang status karon sa PIDSOT, nabalik na ron sila sa probinsya. Okay. O naapa lang ni ron sila under sa public safety. Kini Okay. Provincial Public Safety Command. Company, So hopefully, mga tuwa pong mga kadaguan sa PNP, ilahang mo investigate ko sila ilang tanaw kung say kamatuuran nga behind ani mga accusations sa politika. Hopefully may mata sila nga angayan di gyud ang grupo nga tabangan og suportahan og kini pong pagabuhaton po nato dinhi sa dakbayan sa Pagadian ito. Si Vice Mayor Divina murag unsa kay plano ani diha sa Sangguniang Panlungsod para nga mas mulig-on pa ang atong mga programa against sa drugs o kaning pagpalig-on po sa atong opisina sa Disaster Risk and Reduction Management. Nalipay ko, attorney, nga kauban ako si Sir Mundarte. Kay kaning mga ingani god sa tinuod lang, dili kaayo mi mga babae incline sa kaning mga pagdakop kaning sa mga peace and order or sa mga gidili nga droga. Murag manghilak lang mo, no? Oh, hilak lang diretso. Pero karon tungod kay naamantaan ni nga position as custodian sa office ni of the Vice Mayor. So pasalamat ko nga naa si Sir Mundarte unya. Magsige na unya ako pangutana ani niya bahin aning mga butanga para nga ma-improve pod ang ato ang kahibalo aning mga butanga so maka tabang putag sulbad ani nga problema. Sa to pa makahatag tag assurance sa to ang mga naminaw ron og nagtanaw sa TV nga ang Sangguniang Panglungsod di gyud mobiya sa anti-drugs program sa syudad. Dili gyud ta mobiya ana kay number 1 gyud na nga makadaot labi na gyud sa atong mga kabataan. Unya kabalo ta nga ang kabataan gyud nato mao man gini atong alimahon. Kay mao naman po ni mga future leaders nato. Correct. So, muna no, lipay ta kay nadungog na to ang ato ang mga local officials, ato ang mga opisyales sa syudad, kabahin nining mga issues nga ato ang gitubang ron. Hiyata mo tapos ako ang pag-ingon og maing buntag ni Maymay, nganong wa man kadre ti Tamay, nakabalos naman kanako. Ay kung gignag ikaw na po nang labaron. Ato apong pagpasalamat sa ato ang mga sponsors, ang ato ang Hotel Alindahaw nga nag-serve sa ato ang damian kaayong pamahaw, ang ato ang Greater Pagadian JCs, ang ato ang Barangay Emergency Response Team, ang original organization ni Titamay, ang KGB, no? O of course, ko malimot ang ako pong pagbati ngadto kang board member Doki Blancada sa Mulabi. Kay Lunes naman pud ugma ang ato adayng mga pasalubongan ni board. Naurot na gyud. O nga ko pong mga pahalipay pod kang Born Herrera sa Barangay San Francisco nga pirmi taon na kung matiksanay kung mangutana ko kung saan mga update kabahin sa sports o kabahin sa mga
lokal nga mga balita, mga panghitabo diha sa iyang barangay. Karong oras sa atong pangayuan og mga parting statement sa atong mga bisita ug ang ila pong mga siguro mensahe ngadto sa tuang mga naminaw nga katawhan ug ato mga nagtan-aw nga mga viewers sa atong sa tagsa ka mga TV. Mugsugod na ni Ma'am Vice Mayor Divina Gracio. Ma'am. Salamat, attorney, sa pag-invite nimo kanamo dinhi sa Pakisayod. Nakahatag mig dugang informasyon sa mga katawhan, labi na sa mga sensitibo nga mga topic nga among naagian karon sa konseho. O sa mga tagapagadian, padayon ta sa pagpakisayod o paningkamutan nato ang pagbuhat og maayo sa pagadian kay kita nga mga lumulupyo, kita usab ang maka-benefit sa ani. Kitang tanan maingon, I love you, pagadian. Yay! Si Mayor Tata Pulmones. Daghang salamat na to ni sa imbitasyon ning programa nato nga Pakisayod sa Lindahaw. Magpasalamat kog dako kuyog nato karon karong buntaga nga atong Vice Mayor si Divina Gracio, Councilor Ernie Mondarte, ang atong focal person sa Disaster Risk Reduction Management sa siyudad sa Pagadian, si Mr. Haron Damada, diin ako lang auhag sa katawhan siyudad sa Pagadian nga. Auhag din tagay lamig higayon mentras kamulo patang kaplastar, tagay mig higayon nga maka-prove nga atong mapakita namo duha ni Vice Mayor Divina Grace ang kapasidad namo sa siyudad sa Pagadian. O mohangyo ko sa katawhan siyudad sa Pagadian nga atong ipadayon ang kahusay o kalinaw o kooperasyon ning akong administrasyon karon. Salamat ug maayong adlaw sa tanan. Dayon, palambuon pag og maayo ang siyudad sa Pagadian para ang mga apply di magpunsisok sa Kapitolyo, ug sa City Hall. Si Konsyal Mondante. Daghang kayong salamat, attorney, sa imuhang imbitasyon. Nahatagan og katin-awan siguro sa mga issues ang ato ang mga katawan sa Dakbayan ug lakip na ang mga munisipyo sa lalawigan sa Monga del Sur, no. Ako lang ikasulti sa ato ang mga kaigsunan nga nagkinahanglan pud mi sa inyo mga panabang kay ang problema ang atong giatubang dinhi sa Dakbayan sa Pagadian dili ni siya ordinaryo lang mga krimen kundi atong naon nagpuyo ta sa dapit sa Mindanao nga doon na tayo giatubang dakong problema nga kami ubos sa leadership ni Governor Tony Cerilles, ni Mayor Tata Pulmones, Vice Mayor Divinayo, duha ka congressman, Congressman Victorio ug ni Congresswoman Auring Enerio Cerilles, among giipaniguro ninyong dili muna mo biyaan sa panahon sa krisis dinhi sa tuang dapit. Magpabilin ming maisugon nga modipinsa sa tuang mga katawhan ug sa tuang dapit. Si Sir Damada sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Usab may buntag, attorney. Salamat sa pag-imbitar. Atong paningkamutan na ma-well informed yun yung taga-Pagadian sa ubos sa administrasyon ni Mayor Tata Pulmones para aware tanan sa mga disaster. Ang disaster man gud dili yun yung na may bawaan na to kalau sa maabot. Muna na atong ma-well informed yun sila. Then, daghang salamat. Okay, daghan kayong salamat sa tuwa mga bisita karong buntaga na tapos sa usab ang usa ka episode sa tuwag Pakisayod sa Lindahaw. Daghan kayong salamat sa tanan natong mga naminaw, mga kaigsunan diha sa tuwang radio ug sa tuwa po mga kaigsunan nga pirmig yung nagsunod sa tuwa mga episode diha sa tuwang TV. Igo pod agi pod pagpahinomdom para sa mga gustong makadungog ug makakita sa tanan ng mga episode sa Pakisayod sa Lindahaw, palihog kog abli sa inyohang internet ug tan-awa ang website nga www.1tvchannel11.com, no. Diha ato ang gipaningkamutan nga ang mga nangagi mga episode sa Pakisayod sa Lindahaw inyohang makita, magi-post na sa to ang technical department para makita ninyo ng tanan ug hasta ning episode karon sa pipila lang ka mga adlaw ato pong i-post sa to ang website. Among gimbitar para nga mahatagan po nato og dugang pa nga atensyon ng ato ang mga issues nga giatubang nga amo ang gituhuan ang Pakisayod sa Lindahaw makahatag yun ninyo og igong katinawan. Muna nga daghan kayong salamat sa mga bisita, daghan kayong salamat sa to ang mga naminaw ug nananaw hangtod sa sunod
Domingo kini na pud ang inyong alagad, inyong sulugoon sa ngalan pud ni Maymay Hungko, kini si Attorney Escalante. Daghang kayong salamat, maayong buntag. With fair shores and mountains filled with treasures, out which land where dreams unfold. Its people marching on to progress, hearts undaunted, brave and true. Hand in hand with brother Filipinos, Zampusur will make you great. We'll work unceasing without relenting. For country's might, you can count on us. Come to beautiful Zamboanga Sur. Welcome to God's great gift given to man. Share our joys and sorrows. Join in the making of a wondrous land. Zamboanga del Sur, the bountiful, beloved by all hearts, great and small. We will live for you, we will die for you. Fearless is our Zamboanga del Sur.